Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. At ngayong araw mga kwatsero, kasama ko ang aking mami, pupunta kami sa aming mini farm upang silipin ang mga alagang hayop. Tara, samahan nyo kami. Mga kwatsero, pupunta kami sa bukid. Sumasama sa amin yung mga biik. Ito yung literal na ulam na ang lumalapit. Kasama ko ang aking mami. May nakita kami dito mga kwatsero. Inihaw na baka. May tagiyan na tanan. At dito nga namin nabili ang isang tumpok na nagkakahalaga lamang ng 1,000 pesos. Opo, ganon kamura. At pagkatapos naming bumili ng karne ng baka dito mga kwatsero, ay tumuloy na kami sa aming farm. At habang nililinis ng kuya ko itong mga karne ng baka, ay sinamahan ko ang mami ko sa pag-iikot dito sa farm. Ewan ko ba dito sa mami ko mga kwatsero, madalas kasing tinatamaan ng sakit ng katamaran. Nandito lang naman siya, ewan ko bakit hindi niya naiikot etong lugar namin. So ayan na nga mga kwatsero, tinignan niya itong bahay ng kambing, nagduyan siya. At ang sunod na kanyang pinuntahan ay ang bahay ng mga biik. At dito nakita niya mga kwatsero ang mga biik na pinapalaki ng kuya ko. Ang mga biik na ito ay pinaghahandaan namin mga kwatsero sa pistang bayan. Mabenta kasi ito pag sumampa na ng 25 hanggang 30 kilos ang bawat isa. Pang lechon ba? At dito nga nakita namin ang nguso na nakalabas, kaya pinuntahan naman ito ng mami ko. At yung pag-iikot niya ay akala mo siya ay supervisor. At habang sinisilip ng mami ko ang isang pitak ng baboy, ay tinignan ko naman itong puno ng kaimito. At napansin ko nga mga kwatsero na may mga bunga na pala ito. At sunod namang pinuntahan ng mami ko itong puno ng dayap at saka itong lansones. At pagkatapos niyang tignan yung mga baboy, mga kambing at mga puno, ang sunod na tinignan niya ay itong mini fish pond natin. Nagulat siya nung makita niya na malalaki na yung mga tilapia fingerlings. At sabay-sabing malapit na lang daw yung magiging ulam niya. Kaya biniro ko, sabi ko, ay 120 pesos per kilo yan no? Bentahan natin siya mga kwatsero kasi maraming pera to. At hindi pa siya napirmi sa isang lugar, inikot niya talaga ang buong fish pond. At dahil sa pag-iikot niya ay nakita niya yung mga gabi na malalaki na at nakita niya na rin yung pinagmamalaki ko sa kanya na tangkong. Inisip ko kasi mga kwatsero na sayang naman na walang tangkong yung mini fish pond namin. Pwede na rin tong kuhanan ng gulay, pagkain ng baboy, kambing at saka pagkain din ng isda. At sa puntong ito ay nagyaya na ang mami ko na bumalik na kami sa bodega dahil may magpapa-cash in cash out pa daw. At hanggang dito na lang mga kwatsero. Maraming salamat sa inyong suporta. Don't forget to like, share, and follow. Bukas ulit. Bye-bye!